Mga hirap na salita, yung mga English. Diba? Okay. Mga eksklusibong kapangyarihan ng General Assembly na hindi maaaring italaga. Siguro yung iba na-discuss na ni Ma'am Liza, pero daanan ulit natin. Number 1, upang tumiyak at pagtibayin ng susog o mga susog ng artikul ng kooperasyon at alituntunin panloob. Amendments. Tagalog, ganun po. Pag nag-aamenda, ilan daw po? Di nagsulat. Kailangan nyo iyon. Ilang member ang dapat pumayag kapag mag-aamenda ng dokumento? 3/4? 2/3 of members with, ano nakalagay dun sa atin dito? With voting rights. O, depende. Yung iba entitled to vote, yung iba voting rights. So, checkin nyo po sa virus ninyo. Pangalawa, humalal o humirang ng mga kasapi ng lubong patnubutan at tanggalin sila sa makatwirang kadahilanan. Na-discuss dito ni Ma'am Liza, di ba? May ilan din percentage ang kailangan bago kayo magtanggal ng Board of Directors. Pwede silang ihalal at pwede nyo din silang tanggalin bilang General Assembly. Pangatlo, upang magpatibay ng mga planong pagpapaunlad ng kooperatiba. Sino sa inyo ang parang narinig kong madami pa wala? Strategic plan. Wala pa, di ba? Wala pa. So, kailangan talaga ninyo ng strategic plan. Yun ang sunod na hingin pagkatapos sa mandatory. Kasi January na. Gagawa na naman kayo ng plano. Okay, gagawa na kayo ng annual plan at budget. At yun ay ginagawa po yun sa nakabatay po yun dun sa tinatawag na development plan. Ito po yung 5 taong plano ninyo para sa kooperatiba. Okay. Duminig at pagtibayin. May kwento ako dito sa kasi gagagaling ko lang sa sa facilitation ng year-end. Alam niyo ba, 38 years na sila. Yung aming pinacility. Parang 5 taon o 10 taon na silang hindi nagpe-present ng annual plan, pero may development plan. Bawal po yun. Dapat meron kang annual plan at budget na ina-approve every year. Nawindang talaga ako kahapon nung isang araw. 38 years old na kayo? Wala pa rin annual plan? Parang nagkamali ata yung sumunod na chairman. Developmental plan ang pinipresent. Walang annual plan. Nabaliw ako. Nagawa kami annual plan. 38 years old na sila. Sabi ko, hala! Anyari sa kaob na ito. Yun nga ho, ang tinitingnan ko, baka ang ipinakikita lagi ay yung development plan. Ay supposed to be dapat annual plan natin. Kung sa akin yun, hindi siya nakalusot. Malamang. Hindi ko alam kung anong nangyari dun sa iba. Siguro hindi ko alam kung accomplishment ang pinakikita kung paano na-checkan din sa inspection. Opo, kailangan yearly nyo yung gagawin at yun ay nakabatay sa developmental plan nyo, sir. Kailangan gumawa muna kayo ng developmental plan. Tapos pag gagawa kayo ng annual plan at budget, naka-align doon. Pwede kayo magdagdag ng mga programs, pero dapat same siya dun sa developmental plan. Naka-align po sa plan? Usually sa manager ang naka-base din ng annual plan. Pero ang annual plan po, tatandaan ninyo, included dyan. Akala nila kasi operational lang yan. Akala business plan, yung sa financial, yung budget ng operation lang po. Hindi. Sinasama dyan ng education and training program plan. Kasi, bakit? May budget ba ang education and training plan? Meron, CETF. Kasama dyan ang social developmental plan o kaya tinatawag nila community development plan kasi meron ng budget saan? CDF naman, community development fund. Annual plan at budget included din dyan sa annual plan. Bakit? Meron din yung budget saan kumukuha.
CETF saka CDF pwede gumawa. Kasi pwedeng sagad po magpa-training, pwede din po ng mga outreach program na pwede din yung ilagay sa CDF ninyo or sa optional fund. So dapat yan naka-include sa annual plan. Hindi kayo pwedeng gumasto sa community developmental plan pag hindi yan approve ng General Assembly. Tatandaan niyo po yan. Kaya ini-include yun doon. Everything na wala sa general plan, hindi pwedeng i-implement. Ano po? Everything na wala doon sa general plan, Hindi pwedeng i-implement lalo kapag may budget. Kasi hindi nyo ho pera lang ang pera ng co-op. Hindi pwedeng mag-decide lang dyan ng board of directors kasi hindi nyo naman po pera. Pag po ba nalugi yan, babayaran nyo yung ng 5? Kung 5 kayong co-op, pag nalugi yung pinasok ninyong business at hindi ninyo sinabi sa General Assembly, babayaran nyo ba yung naglugi? Hindi, kakaltasin yan sa lahat. As capital. Sino namang aamin sa inyo at sino mapapayag na kayo magbabayad ng pagkalugi ng business ninyo? O, damay-damay yan sabi niya. Saka pera ho, bawat isa, sabihin nga natin, bawat isa may karapatan, may boses, kasi may kapital sila, may kabahagi sila din sa kapital na yun. kamay-ari sila. Opo. Isa din po yung pag-utang sa labas. Yan ang tinaanohan namin na uutang ang board, hindi ano ng General Assembly. Tanong ko sa board, kayo ba ang magbabayad ng utang? Kapag nalugi kayo at kailangan ng singilin, yun lang board ba ang babayad ng utang? Hindi yun inaprubahan ng General Assembly, hindi nila alam na may utang sila. Payag ba kayo? Miyembro na, may utang pala ako. Bakit? May external borrowing ang co-op namin, hindi pina-approve sa amin, ngayon namin nalaman. Nagsarado kami, meron pang 1 milyon. Doon sa 1 milyon, hati-hati pa kami magbabayad kasi hindi abot yung asset namin. Bayad kayong sinilin. Diga? Unfair? Tapos nag-decide lang board of directors? Ma'am, paano naman po yung mga pagkakataon, hindi pa po namin alam kung magkano amount ang babayaran, pero uutangin namin, pero kailangan namin mangutang sa expansion. Pinapaliwanag yun ng manager na kung sakaling kami ay mangangailangan ng extra pera, estimated na 1 milyon, payag ba kayong umutang sa labas? Ganun ang presentation. Hindi yung bibiglayin nyo na lang kasi pumayag ang General Assembly na may expansion, pero hindi nyo sinabi may additional budget pa lang kailangan umutang sa labas. Dapat malinaw sa presentation. Okay, may expansion tayo ng business, etong hawak natin pera, pero hindi kami sigurado na sapat to, baka humiram kami sa bangko ng ganito, payag ba kayo? Ang pumayag, approve. So ngayon, kung mangungutang kayo, alam ng General Assembly, bibigtas, tapos bago kayo, mag-announce kayo na kinailangan ninyo umutang. Diba? Hindi yung bibiglayin nyo yung member na, may utang ako. Paano magkaroon ako ng utang? Wala naman ako natandaan sa General Assembly na gano'n. Yes po. Siyempre, hindi rin po safety sapat lang alaman nila. Dapat kinakailangan sila. Yes. Nila. Ipapakita talaga ninyo na magkano inutang, ito yung kagastusan. Dito na pupunta yung pera. Yes po. General Assembly Resolution. Opo. Special General Assembly po ang tawag doon. Pwede po kayong magpatawag ng Special General Assembly for specific topic. Tapos pwede din ba General Assembly na magpatawag? Miloisa, pwede ba sa special meeting, General Assembly ang magpapatawag, hindi board? Pwede. Lalo na kung ineffective na ang BOD. Pwede kayo lumapit sa audit. Ipapamove nyo sa audit na magkaroon ng o kaya sa ethics. Depende kasi yun sa nagiging kaso sa taas yung kaso ng board. Kung sa tingin ninyo sa process may mali, audit. Kung sa tingin nyo sa pag-uugali, ethics.
Pwede kayo mag-file nun. Meron nga pong tatawag ng Special General Assembly para lang magtanggal ng board. Gagawa ng grievance committee. Yung grievance committee ang mag-due process o gagawa ng due process. Imbestagahan nila. Yung grievance, pwedeng hindi officer. Pwedeng galang miyembro. Ang pipili General Assembly. Para walang bias. Kalimitan po. Tapos, mabubuwag yung grievance committee after ng decision. Hindi sila permanent committee. Pare, si Sir, nakadispal ko ng pera, board of directors siya. Ngayon, may nagreklamo, may nakaalam. Ngayon, nagpatawag ng General Assembly. Ngayon, during the General Assembly, nag-decide sila na hindi ang investigasyon ay hindi dadaan sa Ethics Committee kasi alam nila, kaibigan ni Sarang Ethics. Pwede kayo ngayon magmungkahi kung pwede bumuo ng Grievance Committee. Tapos yung Grievance Committee na yun, pipili kayo sa mga miyembro kung sino ang ilalagay nyo doon. Tapos after na sila mag-iimbestiga, after matapos ng kaso, may desisyon na. Buwag na yun. Saan po naman dadalhin yung... Doon lang siya sa specific case. Saan po i-elevate yung findings o resulta? Sa General Assembly na din. I-report nyo sa General Assembly na. So, sa matter of halimbawa, kung ang desisyon ng General Assembly... tanggalin. Tapos naka-align naman kasi siya sa Code of Ethics. Ang magiging reference nila, Code of Ethics. So wala na pong performance doon yung mediation and conciliation committee? Ang Mediation at Conciliation Committee ay ginagamit, ang trabaho ng Mediation at Conciliation Committee is tagapamagitan. So anong gagawin natin? Anong magiging trabaho niya doon? Halimbawa po kaya lang, inaakusahan siya, tapos kinasuhan naman niya yung isa in return, kinasuhan sa conciliation. Ang conciliation, di ho kayo pwede magkasa sa conciliation. Ang conciliation po, tagapamagitan na. Wala siyang gagawin kung hindi pakinggan ng dalawang panig. Inaano ko lang po, ano po yung magiging papel o role ng conciliation on that matter? Halimbawa, Wala ho. okay. Pwera na lang kung nagsuntukan yung dalawa. Ayun na nga po, just in case may ganun po. Pag ganon, pag nagsuntukan kayong dalawa, halimbawa ako yung inaakusahan, ito yung senaryo, bawa ako inaakusahan ako. Dahil alam kong siya nag-akusa sa akin, hinireklamo ko naman siya sa conciliation. Kaya man niya ako nireklamo dahil nagagalit na sa asak, sinisiraan niya ako ng ganito. hindi ho talaga sa conciliation po. Direkta mo sa ethics kayo. Ang mediation at conciliation, nagkakaroon ng trabaho pag may nag-aaway. Literal na nag-aaway. Nagsagutan, nagsuntukan, yun, mediation yun. O kaya yung sa pagpapautang, yung kasunduan, na ibibigyan na ng kontrat na kasunduan na ikaw ay magbabayad na ng utang mo. Mamamagitan siya. Kasi ang tanging trabaho ng mediation conciliation, mamagitan lamang, hindi mo siya pwedeng magdesisyon. Barangay justice, sabi nila. So, ang gagawin mo lang, pag nasa harap, nag-uusap yung dalawang panig, hahayaan mo sila mag-usap, Sir, ganito, ano ba nangyari? Sabi niya, okay, ma'am, ano nangyari? Ano po nga, hanggang silang dalawa na ang nag-uusap. Tapos, ay okay na po ba tayo? Pag sinabi na, hindi ako papayag. Hindi mo nag-uusap. Si conciliator ay... elevate yung mga ganong sitwasyon. Sa Union Federation po, una magbibigay kayo ng Certificate of Non-Settlement. Ibig sabihin, si mediator hindi effective dun sa dalawang nag-away. So, kailangan elevate natin ngayon dun sa sinasalihan natin Union Federation. Kapag hindi pa rin sila napaag-ayos ng Union Federation, saan nyo elevate sa CDA? Lalo kung pareha silang officer. Hindi sila magkasundo. May dialogue na doon. Hindi ulit mangingilam si CDA. So, CDA na po ang mag-isip
pwedeng quasi-judiciary. Opo, yun na yung kwasahin namin. Pero po, dumadating dialogue lang din po ang abot nun. Legal department na kayo. Opo, meron po kang legal section. May attorney din po. Ang gagawin lang ni attorney is pakinggan ulit yung dalawa. Pag-uusapan sa terms, sasabihan ni attorney, ito yung ganitong consequences, ito yung ganitong consequences, para mamili kayong dalawa. So kung kayo magkasundo dun sa mga example at yung pag-remedy, kapag papaliwanag ng aming legal tungkol sa mga maling ginawa ninyo, Itak na po, ibigay na. saka lang po kayo pwede mag-usap kung nagkasundo kayo. Pag hindi kayo nagkasundo, edi magdimbandahan na kayo sa korte kasi dumaan na kayo sa amin, ayaw nyo pa rin magbate, eh bahala na kayo. Korte na ho, yun. Pwede nyo nang ilabas. Pero yun po kasi yung iniiwasan. Ayaw natin, pag sa kooperatiba, ay magsasampahan ng kaso. Kasi tandaan ninyo, inyong co-op yun. Pag naringgan na kayo may kaso sa labas, masisira ang buong kooperatiba ninyo. Dahil kung tinatandaan, ang laging sinasabi, refleksyon ninyo ang co-op ninyo. Kung anong maling ginawa ninyo sa co-op ninyo, ginagawa niyo yan sa sarili ninyo. Kung sinisiraan ninyo ang co-op ninyo, sinisiraan ninyo ang sarili ninyo. O, sige, chismis mo ang co-op mo na ganito. Kanino ba may-ari yan? Sa iyo. O, sige, ibig sabihin, ikaw pala yun. Diba? Kasi ako pag kinuwentuhan ako ng ganyan, sasabihin mo, sino bang may-ari? Sino bang gumawa ng mga sino nag-approve ng policy? General Assembly halos lahat. So kasama kayo doon, member kayo. So kung may maling pamamahala, sino dapat sisihin? Board lang? Officer lang? Ako! Sabi ko sa ako! Kayo! Diba? Governance sa halo-halo na tayo din eh. Nahihilo na. Okay, sunod. Asa na tayo? Dominic. Pangapat po na. Pangapat. Dominic at pagtibayin ng mga ulat ng lupon, patnugutan, mga opisyales at mga committee. Bilang General Assembly, papakinggan nyo lahat ng report ng bawat committee. Ina-accept yan sa process ng parliamentary. Hindi siya ina-approve. Ibig sabihin, tinatanggap ninyo yung lahat ng report na accomplishment. Accomplishment o hindi accomplishment, nire-report po ng bawat committee tuwing General Assembly. Tuminig at pagpatibay ng taunang gawaing plano kasama ang kaukulang budget. Annual plan at budget ina-approve nino General Assembly. Kayo naman po, General Assembly o kaya mga officers, tandaan ninyo, hindi porket gawa na ang annual plan at budget, hindi na pwedeng mabago. Ha? Okay? Nagugulat ako, alam bakit. Maliwanag po ba? Kapag kayo'y nagbigay ng draft ng annual plan at budget, pwede pa po yung baguhin ng General Assembly. Kaya ang pagpapa-approve nun with corrected or with correction o with revised, ganon, kung may pagbabago dun sa draft. Kung wala naman, approve lang yun. Pero pwede kayong questionin. Pwedeng pumula. Ano po? Pwedeng pumula ang General Assembly doon sa... Yes po. Pwede hong pumuna, pwede hong magbigay ng opinion, pwede nilang ipatanggal yung budget na yan, pwede yung programa na yan, pwede pababaan nila yan. Kasi nga for approval eh. Pag po ba kayo nag-approve, di ba? Kailangan yung mag-review at comment. Kung may kailangan i-revise ka, gawin natin yung revision. So same with the annual plan budget. Akala kasi nung ibang member at akala din ng mga officer, pag nagawa ko na yan ang plan at budget, okay na yan, approve na yan. Hindi. Pwede yung baguhin. Duminig at pagtibayin ng pag-upa sa serbisyo ng isang panlabas na tagasuri o yung ating CPA. Kailangan po kayo ang pipili o kailangan pumili yung General Assembly. Duminig sa resulta ng anumang audit, examinasyon, investigasyon ng mga may kinalaman sa kooperatiba. Board of Directors, huwag niyo itatago lahat ng findings at audit result na ginawa sa co-op ninyo. Kung kailangan, kung may findings kayo, i-present ninyo sa General Assembly. Para hindi sila magtaka, ang findings niyo sa BIR, kailangan magbayad. Tapos itatago niyo yung findings. Paano nyo ngayon ipapaliwanag kung
magbabayad ng penalty. Oh. Hindi ko questionin pa kayo. Bakit kailangan maglabas ng ganitong pera? Kasi tinago niyo yung result ng audit. Diba? Bakit kailangan natin baguhin yung ganito? Kasi hindi niyo pinaliwanag na na-finding siya ng CBA. Kasi hindi niyo pinakita yung result. So, dapat pinapakita ko sa COCO. Para alam nila nangyayari. Business din po nila yan. Okay, sunod. Tungkulin at responsibilidad ng lupa ng patnugutan. Oh, Board of Directors. Baka nalito. Anong patnugutan? Board of Directors po. Meron kayong 19 plus 4. Ilan? 23. Jordan. 23. So, maling tandaan. Ilan ang obligasyon at responsibilidad o tungkulin at responsibilidad ng Board of Directors? 19 sa IRR, 4 sa 9520, Jordan, 23. Kaya ba? Sino Board of Directors dito? Taas ang kamay. Gusto nyo nang maging Jordan? Ay, simulan natin. Yung iba kasi, nag-discuss na din ni Ma'am Loisa sa Articles of Cooperation. So, malos i-review dito. Magbigay ng pangkalatang direksyon ng patakaran. Ibig sabihin, once na ang policy o yung ating mga rules and regulation is approved na, ang gagawin ninyo, kayo magbibigay ng direksyon kung paano ito gagawin, ito ba'y naka-align sa mission natin, yung mga polisiyang iyan. Titignan nyo din po yan at paano yan may implement ng tama. Pangalawa, magbalangkas ng planong pagpapaunlad. Yung developmental plan, ang gumagawa po niyan, isa sa gumagawa, katulong niyo po ay management at yung ibang committee ay board of directors. Kayo po mamumuno sa paggawa ng developmental plan. Sa paggawa ng developmental plan, lagi yung iisipin kung ano ang mission, vision ninyo bilang isang cooperative at ang inyong goals. Para ang direction ho nung gagawin nating developmental plan ay nakaayon sa gusto ninyong mangyari sa kooperatiba ninyo. Okay? Repasuhin ang tao ng plano at budget at irekomenda para sa approval ng General Assembly. Kanina din-discuss natin ang nag-a-approve ng annual plan at budget ay GA. Ang gumagawa o nagre-revise o nagre-repaso o nagre-review ay Board of Directors. Bakit nagawa, nagre-review o nagre-repaso? Kasi po, yung bawat committee, nagbibigay din po yan ng mga planong gusto nilang mangyari sa taon na yun. So, ang gagawin, isasubmit kay Board of Directors. Si Board of Directors ang gagawa ng kabuuan o yung pinakasamay. Kakonsolidate. O bakit? Ano po yun? Education Training Plan. Pwede na yung gawin ng Education Training Committee. God Plan and Budget, si God Committee. O pwede kayong patulong sa ibang committee pagdating sa Community Development Plan. O kaya kayo mismo gagawa. Operational Budget, kayo ba magagaling? Kay management. So, kaya-checkin nyo din yan. Bilang board, trabaho nyo i-consolidate yung mga planong ibinigay sa inyo ng mga committee, pati ng management. Tapos, ipe-present nyo ngayon yan sa General Assembly. Kasama na din po dun sa inyong annual plan at budget yung mga idea at programa gusto nyong gawin sa kooperatiba na nakaayon sa developmental plan. Ay, magkakatugtong yan. Hindi kayo pwede gumawa ng annual plan na hindi naka-align sa developmental plan. Okay. Letter D, sukatin ang kakayanan at kwalifikasyon at rekomenda sa pangkalatang kasapihan ng pagkuha ng serbisyo ng isang panlabas na tagasuri. Ang namimili ng CPA General Assembly, ang naghahanap ng CPA na pwedeng mag-audit sa inyo ay Board of Directors. Diba? Sila naghahanap ng CPA, pero ang pumipili, sino? Si General Assembly. Huwag niyong mahayaan na isa laang, kasi ho board, pangit ang tingin na isa laang yung sasabihin ninyong CPA. Baka sabihin may connection kayo sa CPA na yun. Ano po, baka kumpare ninyo, pare, nakadispal ko ako ng 100,000 pakitaan ko. Dahil siya ang CPA, madali. Ano po?
Yung pro bono, pwede. Malabo kayo makaganon sir. Pero nasasabi mo, half tayo iwasan mo natin na isa lang. Para hindi mag-isip yung mga tao na kakontsaba ninyo yung CPA na nakuha ninyo. Iniiwasan natin. Kaya General Assembly pinapipili natin. Okay, sunod, letter E. Humirang at tapusin ayon sa makatwid ng kadahilanan ng tagapamahala o Chief Executive Officer and Manager. Diba sabi ko sa inyo, direktang nagre-report si manager kay Board of Directors. So, siya ang nag-hire. Siya din po ang pwede mag-terminate kung dadaan siya sa due process. Okay, letter F. Repasuhin, subaybayan at suriin ang pagiging epektibo ng mga programa at mga proyekto at gawain. Hindi sapat na gumagawa tayo ng plano, nag-i-implement tayo ng projects at gumagawa din tayo ng mga programa. Dapat yan ay inyong nire-revise